Okay guys, dito tayo sa bagong episode dito sa ating YouTube channel. So ngayon, ang i-discuss natin is uh, classic black and gray tattoo. Okay? Itong black and gray tattoo na to, hindi ko siya gagamitan ng white para sa highlights. Okay? So ang pinaka-highlight ko na dito is yung skin tone nung canvas. Okay, so gaya ng mga ibang tattoo or ibang tattoo artist, parehas lang din, nagsisimula ako sa pinaka bottom part ng design. So ngayon kung makikita nyo, nagsisimula akong lagyan ng lining yung bottom part ng design. So itong part na to, ito yung filigree. So may filigree yung design, makikita nyo sa baba, sa left side gitna, then left side top part, meron siyang filigree. Ang ginagamit ko ngayon dito na needle configuration is 9 round shader. Okay, so I decided to use 9 round shader sa mga part ng design na gusto kong mag-stand out. So most likely ang may mga power lines dyan or ginamitan ng 9 round shader is yung labas ng filigree, yung labas ng compass, and then yung labas ng cruise ship doon sa pinakataas ng design. So pag ako naglalagay ng power lines or ng bold outlines sa design, inaaral ko muna siya. Tinitignan ko muna yung buong design. Then nagde-decide ako tsaka ako magde-decide kung which part ng design ang gusto kong mag-stand out. So on this particular design, ang napili kong gusto kong mag-stand out is yung filigree, and then yung compass at yung ship, yung cruise ship dun sa taas. However, pagka naglalagay ako ng power lines, ang nilalagyan ko lang kadalasan is yung labas ng design na gusto kong mag-stand out. So hindi lahat naka power lines. Okay, kasi pagka lahat yan nilagyan mo ng power lines, parang useless na gumamit ka pa ng power lines, kasi nga kaya mo gagamitan ng power lines para mag-stand out yung mga gusto mong mag-stand out dun sa design. So in this case, yung labas lang ng filigree ang nilalagyan ko ng power lines using 9 round shader. Bali, ang gamit ko pala dito na machine is yung Bronc V7. So rotary machine siya. I'm running it at 8 volts. So itong buong design na to, itong buong tattoo na to, puro 8 volts lang yung gamit ko. Kahit na nagsi-shading ako, 8 volts pa rin. Liner, 8 volts pa rin. Actually, sa lahat ng tattoo na ginagawa ko, puro 8 volts. Nagbabago lang ako ng voltage kapag yung design ko is nagre-require ng whip shading or pointillism, mga ganong style. So doon ako nagbabago ng voltage. Pagka ganon yung design, yung mga whip shading, purple shading, or pointillism, mas mababa yung voltage ko, mga nasa around 5 to 6 volts lang. And then yung ink na yung setup ng ink ko rito is 5 cups. Okay, so 5 shades of black lang ang gamit ko rito. So yung first cup is straight black,
Second cup is 50% black, 50% distilled water. And then yung third cup is 6 drops of black and then distilled water. Fourth ink cup is 3 drops of black and then distilled water. And then yung fifth ink cup ko ay 1 drop of black and then pupunuin na ng distilled water. So ngayon I'm using straight black 9 round shader para do sa power lines. Kung mapapansin nyo, double pass yung lining ko sa power line. Yung unang pasada ko ng linya is nasa 1.1 to 1.5 mm yung depth. And then yung second pass ko nasa half millimeter lang siguro yon. Ang reason kung bakit ganito yung way ng paglaline ko using round shader is yung configuration ng 9 round shader or ng mga shader needles, round shader needles ay nakabuhaghag, nakabuka yung needle niya, hiwa-hiwalay. So ang tendency pagka pinanglinya mo siya, there are times na makukuha mo siya ng one pass, depende sa type ng skin. Merong mga skin na yung one pass lang talaga, pumapasok na yung ink ng solid. But on this case, iba yung skin type ng canvas natin. So pag nag one pass ako ng round shader, ang nangyayari, makapal yung lining, pero pag chinek mo ng maigi yung gitna, hindi even yung pasok nung ink. So may mga part doon na walang ink kasi nga nakabuka yung needle niya. So ang gagawin ko, babalikan ko siya ng isa pang pasada pero mas mababaw para makulayan, ma-fill in yung mga spot doon na walang ink. And then yung setup ng needle ko rito, yung needle depth, so meaning to say yung nakalabas na needle dun sa tip is around 2.5 to 3 mm. So ganon yung nakalabas na needle sa akin pagka naglalining ako, medyo mahaba siya. The reason why, bakit ganon, kasi mas control ko yung flow ng ink, hindi nag-splatter yung ink sa balat. Pangalawa, nakikita ko yung dulo ng needle, so nag-guide ko yung needle ng maayos kung saan ko siya gusto papuntahin. Nakikita ko kung saan siya dapat dadaan. Pero hindi lahat nung needle na nakalabas na yon ay ibabaon mo. Ang bumabaon lang doon usually mga 1 mm to 1.5 mm. So medyo nasanay na ako ng ganong style ng paglalining. Tawag ng iba dyan floater, kasi nga yung tip is naka-float dun sa balat. Unlike nung ibang mga artist, pag naglalining sila, ang nakalabas lang dun sa dulo ng needle is nasa 1 to 1.5 mm, and then lahat yun ibabaon nila sagad hanggang dun sa tip. Yung ibang tawag dito glider, glider type ng paglalining or pag-shading. Ang nagiging nung nagsisimula ako magtato, ganun yung style ko maglining. Kaso ang naging problema ko doon is hindi ko nakikita yung stencil kung saan dadaan yung needle. Pangalawa is yung ink sumasabog doon sa balat. Kahit na pahira mo siya ng ointment or ng glide, sumasabog pa rin yung ink. Kasi nga yung dulo ng tip is nagpe-press against dun sa skin. Kaya nagkakos siya ng ink splatter.
Okay, so makikita nyo, binabalikan ko siya second pass dun sa mga nauna ko nang nilinyahan para masiguro na solid yung mga power lines. Kasi nakikita nyo yung needle, hindi siya nakasagad hanggang doon sa tip pag binabaon ko doon sa balat. So 9 round shader pa rin yung gamit ko rito. Bino-work pa rin natin yung labas ng filigree. So I will start dun like mga 2 to 3 mm kung saan ako huminto ng paglalining para hindi nakikita yung dugtungan ng pinaglinyahan. Ayan, so makikita nyo, uusog lang ako, aatras lang ako ng mga 1 to 2 mm kung saan ako huminto maglining. Tapos doon ko siya sisimulan uli pag naglining ako. Minsan, opposite direction pagka nagsimula akong maglining. Sinasalubong ko kung saan ako huminto maglining. So in that way hindi nakikita. Ayan, katulad niyan, pasalubong yan kung saan ako huminto. So yung ganyang technique para hindi makita yung hintuan, yung kung saan ka huminto maglining. So ang magiging result niyan, para kang naglining ng isang diretso nang walang putol. So ayan, pasalubong uli yan kung saan ako nag-start maglining kanina or huminto maglining kanina. So itutuloy ko lang siya ng ganon. So hindi mahalata kung saan ako huminto o saan ako nagsimula. And then another pass, mas mababaw, para masigurong lahat may kulay. Tingin ko dito magpapalit na ako ng needle kasi tapos na ako sa labas ng filigree. So ang gagamitin ko na ngayon dito is 7 round liner. Okay, so ganun pa rin yung setup ko ng needle dyan sa 7 round liner. 2.5 to 3 mm yung nakalabas, pero ang binabaon ko lang dyan is nasa 1 to 1.5 mm. So sa labas ng filigree, ginamitan ko siya ng power line, pero pagdating dun sa loob, ginagamitan ko na siya ng mas manipis na needle. Ang reason kung bakit mas manipis na yung needle na gamit ko dun sa loob ng filigree is para hindi niya ma-overpower yung makapal na linya dun sa labas. Kasi nga ang gusto kong mangyari dito sa design is mag-stand out tong filigree. Ngayon, kung gagamitan ko ng mas makapal na linya or kung gagamitan ko ng kasing kapal na linya tong loob ng filigree, so kung gagamitan ko siya ng 9 round shader din, hindi mo na madidistinguish yung labas tsaka loob ng filigree kasi magiging parehas na lang siya. So magiging useless yung paggamit mo ng power lines. So sa mga ibang artist dyan, lalo na sa mga nagsisimula, bago nyo simulan yung design, especially pag ganito yung mga design na may mga lines, aralin nyo muna yung design. Pag-isipan nyo mabuti kung anong part dun sa design yung gusto nyo mag-stand out, yung mga dapat nyong gamitan ng power lines. Meron ako nire-reading video about neo-traditional tattoo, kasi sa neo-traditional tattoo mas magagamit mo yung power lines tsaka yung mga normal outlines sa tattoo. So antabayanan niyo yung isang video na yan. So ayan, 7 round liner sa loob ng filigree. So makikita nyo yung difference kaagad ng manipis tsaka makapal na linya.
So hindi na overpower yung bold outlines sa labas ng filigree. At the same time, yung 7 round liner, nakakatulong siya para maging sharp yung inside ng filigree. And then nakikita nyo kung paano yung needle nag-glide dun sa balat. Para kang gumagamit ng ballpen. Hindi nag-splat or hindi sumasabog yung ink. So yan yung isa sa mga benefits ng floater style ng paglalining. Nakikita mo yung dulo ng needle, nakikita mo yung stencil, so alam mo kung saan mo siya padadaanin. So mga part na gagamitan ko pa dyan ng round shader, 9 round shader is yung bottom part ng compass, yung sa ilalim. So gagamitan ko siya ng 9 round shader doon maya maya para humiwalay siya doon sa background. So itong buong tattoo na to, inabot to ng mga 4 hours. Actually 5 hours kasama yung mga break. So kulang-kulang nasa 4 hours to. Pero itong video na to, nasa 1 hour lang. Ipa-fast forward na lang natin. And then may mga i-skip tayong part para hindi masyado magtagal. So time-lapse lang natin ng konti. 9 round shader yan. Ginagamit ko sa labas nung filigree pati nung compass. So nakikita nyo, double pass yung power lines ko. Okay, so at this rate, sisimulan ko lang mag-shading dun sa bottom part. Kaya ako sinimulan kaagad mag-shading kasi napansin ko na yung balat ng client is mabilis mamaga. So isa yan sa mga kino-consider din pagka nagtatato. Usually pag ganito mga basic traditional style ng tattoo, yung may mga outlines, ang ginagawa ko dyan is nililinyahan ko muna lahat bago ko siya shadingan. Pero pagka ganito yung balat ng client na mabilis mamaga, so magla-lining lang ako dun sa portion na tatapusin ko na. Pagka na-lining ko yung area na yon, shading ako na kagad bago pa mamaga ng tuluyan yung balat. Kasi once na namaga na yan ng todo, mahirapan ka baon ng karayom. Hindi mo siya mababaon ng even. So yung mga shading mo hindi even. Ganyan. So I decided na simulan na mag-shading kagad bago pa siya mamaga ng tuluyan. And then once na ma-shadingan ko yung mga portion na na-liningan ko, tsaka ko ngayon itutuloy yung lining dun sa iba and then shade uli. So parang etong buong design na to, hinati ko to sa tatlong set. So first set ko dyan is yung baba, yung filigree, tsaka yung background do sa bottom part sa ilalim ng compass. Then after that, I think nag-take kami ng break, like a 15-minute break. And then sinimulan ko na uli yung ituloy dun sa may compass papunta dun sa may cruise ship sa pinakataas na part na ng design. And then nag-stop uli kami doon, shinadingan. And then third set is yung cruise ship na. So later on makikita nyo yung process. May mga portion lang dito na I think hindi ko na videohan kasi nalobat yung camera. Pero hopefully
ma-explain natin yung ibang part. So ngayon dito nagsi-shading ako doon sa shadow ng filigree. Ang gamit ko dito is yung second ink cap. So ang mix nun is 50% black, 50% distilled water. So sa shadow hindi ko ginamitan ng solid black agad yan. Kasi yung solid black gagamitin ko sa loob ng filigree at saka doon sa mga shadow sa loob at ilalim ng compass. So para meron siyang pagkakaiba when it comes to tones ng black. Gamit ko rito is 9 round shader, 9 round magnum. Okay, so nagsisimula akong magkulay dun sa pinaka tight spot, dun sa mga spot na malapit doon sa filigree. So ang shadow kasi ang shadow niyan dapat from dark to light. So syempre magsisimula ako doon sa mas malapit sa image, and then ayan, pino-workout ko palabas para mag-fade. So I'm using still 50% black, 50% distilled water. Hindi ako nagamit ng mga witch hazel mga ganon. Distilled water lang yung ginagamit ko. Dati gumagamit ako ng witch hazel, kaso ang problema pag nasanay ka ng witch hazel lagi gamit mo, what if maubusan ka ng witch hazel, or alam mo yun, wala kang mabila ng witch hazel, baka mamaya hindi ka na makapagtato kasi umasa ka na lang sa witch hazel. So distilled water lang yung gamit ko kasi accessible yan, kahit saan may mabibilang ka ng distilled water. Tsaka nagmi-mix siya ng maayos sa black na ink. Actually, kahit saang ink, nagmi-mix naman siya ng maayos. So ayan, ang gamit ko naman ngayon dito na gray wash is 3 drops black, and then the rest is distilled water. So basic circular motion lang yung hagod ko dito doon sa mga maliliit na area. Pero once na nag-shade na ako ng gray wash or soft gray wash sa mga malalaking area, iba na yung motion ng kamay ko. Usually back and forth na yung motion ng kamay ko. Ayan, parang ganyan. So nakikita nyo, hindi na siya circular, pero back and forth yung motion. This way, madali ko na-achieve yung even na gray wash. Even siya, consistent, tsaka maganda yung saturation ng gray wash sa ganyang motion. Yung circular motion, ginagamit ko yun usually pagka darker tones ng gray, and then dun sa mga tight spot, at tsaka dun sa mga area na dapat mas dark yung pagkaka-shade, dun ko ginagamit yung circular motion. So still 9 round magnum yung gamit ko rito. Eto 50% black ang gamit ko dyan, pang shade dun sa mga light areas, kasi syempre dapat mas madilim yun. And then 8 volts pa rin yung voltage natin dyan. So hindi ako, yung buong tattoo hindi ko pinalitan yung running voltage ko. 8 volts lang. Again, kahit sa ibang tattoo na ginagawa ko, mapa realism yan, neo traditional, Japanese oriental, even mga script, small tattoos, 8 volts lang lagi yung gamit ko.
Magbabago lang yon pagka mga pointillism na yung gagawin kong tattoo. Mas bababa yung voltage. So again, ang gamit ko rito, Bronc V7 running at 8 volts. Okay, so ayan yung nakikita nyo nga, circular motion para dun sa darker areas. And then pag pinapa-fade ko siya, binibilisan ko yung hand motion ko, yung hand speed. So kahit dark shade ng black yung gamit ko or ng gray wash, kaya ko siyang ipa-fade. Binabago ko lang yung speed ng kamay ko. So pag gusto kong mas malabo, mas soft yung shade ng gray, binibilisan ko yung speed ng paghagod ko without changing ng kulay. So still dinidip ko pa rin to sa 50% black, and then binibilisan ko lang yung hagod ng kamay ko para mag-fade. So makikita nyo dito sa later on dun sa design, most of the time kasi ang gamit ko dyan solid black. Kung hindi solid black, yung 50% black mixture ng ink with distilled water. Kahit dun sa mga soft shade ng gray wash, minsan ang gamit ko black, tas pinapa-fade ko lang. So it takes years of practice para magawa nyo yung ganong style. Yung straight black lang yung gamit. Medyo mas gusto ko kasi yung after result nung straight black na pinapa-fade to gray wash. Kasi mas madilim, mas dark siya. Mas gusto ko yung ganong style ng tattoo, medyo dark. And then habang tumatagal yung tattoo, mas nagiging soft yung transition niya ng gray wash. Pero still ginagamitan ko pa rin siya nung mixture ko ng ibang gray wash. Lalo na pag mga softer shades, yung pinaka light na areas na dapat shadingan, ginagamitan ko na yun ng mga 3 drops ng black or 1 drop ng black and then distilled water. Okay, so babalikan ko dito sa ilalim na part. So tatapusin na natin tong bottom part nung design. So yung ginagawa ko ngayon, part 2 ng background. So nilalagyan natin siya ng parang wind effect or parang smoke effect sa bottom para hindi siya magmukhang bitin. And then just in case din na gusto ng client na i-extend yung tattoo pababa doon sa forearm, hindi siya mahirap dugtungan. Madali lang siyang madudugtungan ng panibagong design. Okay, so back and forth motion yung ginagamit ko dyan para magkaroon ng magandang saturation or transition from dark to light. So ang setup ko rito sa round magnum ko is nasa 2
to 2.5 millimeter yung nakalabas na needle. Pero hindi lahat yun bumabaon. Again, 1 to 1.5 millimeter lang talaga yung binabaon ko na needle. And then ginagamitan ko na lang ng hand control or wrist control para matansya ko kung gaano lang kalalim dapat yung ibabaon ko. Kung makikita nyo, halos hindi sumasayad yung tip dun sa balat. So again, ang reason ko kung bakit ganyan yung style ko or yung setup ko ng needle, para nakikita ko yung dulo ng needle. And then mas meron akong control sa ink flow. Mas nakokontrol ko yung flow ng ink, mas nakokontrol ko yung needle depth sa gantong style. Okay, so dito naman tayo mag-shade ngayon yung shadow nung compass. So dito ang gamit ko rito straight black. And then yung motion ng kamay ko is circular motion. Okay, maliliit na circle. Then habang pinapa-fade ko siya, lumalaki yung movement ng kamay ko. And then bumibilis din siya para mag-fade siya. So straight black pa rin yan. So yung ganitong style ng pag-shade using straight black tas pinapa-fade mo ng gray wash, maganda yan pagka nag-heal. Talagang yung black mag-stay siya ng black, and then yung saturation niya from dark to light is napakaganda, napaka-smooth ng transition pag nag-heal. So konting practice lang kung gagawin niyo yung ganitong style ng gray wash. Actually dun sa setup ko ng ink, 5 cups lang ng ink. Yung unang ink cup is straight black, and then 50% black, then 6 drops ng black, 3 drops ng black, and then 1 drop ng black. Ang nagagamit ko lang dun is 3. Usually yung straight black, yung 3 drops, tsaka yung 1 drop. So normally yun lang talaga yung nagagamit ko. And then yung 50% black at yung 6 drop ng black, ginagamit ko siyang pang mix in between dun sa kulay. So ito straight black pa rin yung gamit ko dyan, tapos pinapa-fade ko lang. Okay, dun sa lighter area, gagamitan ko na to ng 3 drops ng black. Okay, then back and forth motion para ma-achieve ko yung even tsaka magandang saturation ng gray wash from dark to light. So kayo pagka nagba-black and gray kayo, lalo sa mga nagsisimula, huwag kayo magmamadali. And then iwasan nyo rin ma-overwork yung balat. Makikita nyo dito sa black and gray na to, napaka-less ng redness
So halos hindi nyo makita na namumula yung balat kasi ibig sabihin nun hindi siya nabubugbog. Okay, so dito tayo sa shadow naman. Shadow pa rin to ng compass. And then shadow na rin siya at the same time nung filigree. So dito, ang ginagamit ko rito is straight black. Tapos dinip ko siya doon sa 50% black na may distilled water. So ganun yung ginagawa ko pag nag-gray wash ako, may mix ko na lang siya sa needle. So ganun pa rin yung gamit ko dyan, straight black pa rin. And then dito, I think ang gamit ko na rito is yung 3 drops ng black. So binibuild up ko na yung saturation from dark to light dito. Okay, so fast forward lang tayo. So ginagawa ko yung sinishading ko yung background dito ng design sa bottom part. Okay, so inside ng filigree, ang gamit ko dyan is straight black. Para mas darker yung shade niya, mas humiwalay siya dun sa kulay ng background. So ayan, kung mapapansin nyo, may kita nyo na yung difference ng kulay may kita nyo pa rin yung pagkakaiba nila dun sa background. Yung loob ng filigree mas dark kesa dun sa background. Okay, so ayan, solid black yung gamit ko dyan. Yung shadow yan nung parang nung map kasi yung background yan eh. And then dito shadow nung compass, I'm using straight black. And then gagamitan ko yan ng 3 drops para ipa-fade. And then makikita nyo back and forth motion yung gamit ko dyan. And then yung hand speed ko mas mabilis para ma-achieve yung transition from dark to light, tsaka magkaroon ng even shade ng gray wash. So dito, nasa labas na tayo ng filigree. Ang gamit ko dyan is 1 drop ng black. So dapat mas light siya kasi siya yung nasa labas. Mas natatamaan siya ng ilaw, ng light source natin. So 1 drop ng black lang ang gamit ko dyan. So ito, details na to sa loob ng compass. Ang gamit ko dito is 7 round liner.
So makikita nyo yung nakalabas na needle, nasa 3 mm yan. Pero ang binabaon ko lang dyan is nasa 1 to 1.5 mm. Ang kagandahan nga niyan, gaya ng sabi ko, is nakikita mo kung saan dadaan yung needle. Tsaka hindi siya messy, hindi kumakalat yung ink. And then yung same needle configuration na gamit ko, siya na rin yung shade ko dun sa area na nilining ako. Bali sa loob ng compass to eh. So medyo ingat lang kung gagawin nyo yung ganitong technique na liner yung ipangkukulay. Dapat mas mabilis yung movement ng kamay mo. Kasi kung mabagal yung movement ng kamay mo, may possibility na ma-damage ng todo yung balat. So konting ingat kung gagamitin yung ganitong technique. So ganun pa rin yung baon niyan, nasa 1 to 1.5 mm. And then yung hand speed is mas mabilis. Ginagamit ko rin yung technique na yan pagka gumagawa ko ng mas malalaking tattoo. For example, back piece. So magdo-double line ako, gaya na itong gagawin ko. So maglilinya ako dyan, and then maglilinya din ako sa kabila. And then after nun, tsaka ko siya i-fill in ng solid black using the same needle configuration. So para ka nag-power line. Medyo mas matrabaho nga lang. So kaya ngayon ang ginagamit ko is 9 round shader sa pag nagpa-power line ako para mas mabilis. So ayan, pinipilin ko lang siya ng kulay using the same needle configuration, 7 round liner. Napansin niyo yung motion ng kamay ko, mas mabilis. So tight circle yung motion niya, maliliit na circle pero mabilis para hindi ma-damage yung balat. So ako pag nagtatattoo ako, wala akong specific na style talaga eh. Pero meron akong mga paboritong tattoo. Mga paborito kong tattoo is yung mga tattoo na may mga lines. Minsan kahit na may kliyente ako na gusto ng mga realism na tattoo, nilalagyan ko pa rin siya ng linya. So talagang big fan ako ng mga tattoo na may lining kasi pag nag-heal siya, kahit na ilang years na yung tattoo, parang crispy pa rin siya tignan. Sharp na sharp pa rin siya tignan gawa ng mga outlines. So ito, nasa loob tayo ng compass. Mga maliliit na details ng compass, ginagamitan ko siya ng 7 round liner. Okay, so fast forward lang natin. So sa loob ng compass, puro maninipis na line lang ang ginagamit ko para hindi siya masyadong mag-stand out. Kumbaga hindi niya ma-overpower yung
power lines na ilalagay ko sa labas ng compass. So may mga portion dito na may skipan tayo. I think yung pag-shade dun sa loob ng compass hindi natin na-videohan kasi nalobat yung camera. Hindi ko naman pwedeng paghintayin ng matagal yung client para lang i-charge yung cellphone, tas tsaka pa lang mag-start ulit magtato. So tinuloy-tuloy namin yung pagtato nun kahit hindi pa namin na videohan. So meron ditong portion na magugulat kayo pag check nyo may kulay na yung, may shade na yung loob ng compass. So ayan, liningan na natin yung loob at labas ng compass. Yung mga dapat lang liningan, yung sa labas ng compass kung mapapansin nyo, naka power line yan. And then dito itutuloy natin yung pag-outline, paglalagay ng power line sa labas ng filigree. So same thing, double pass pa rin. Yung unang pass, yung normal na depth lang, 1 to 1.5 mm. And then yung second pass natin is nasa 0.5 mm lang usually para sa round shader. At base na rin dito sa skin type nung client. Pero kung ibang client to na medyo mas tight yung balat, usually one pass lang ako sa round shader. Isang pasada lang, solid na kagad yun. Pero sa sitwasyon na to, kailangan ko mag double pass talaga para masiguradong solid yung power line niya. Kakain ka na kalamaris, tanggalin mo yung hikaw, no? Idadagdag sa singil sa iyo. 10 lang kinain mo, 12 singil. Sakit ka pagka bigla mo nakiklap, no? Ulit. Pag mga rugby boys na dito, mga bata. Tumitino sila ng saglit. Uusyasahin yung tenga mo. So almost halfway na tayo dito sa tattoo. Sa Alabang, Paakit na tayo doon sa may area kung nasan yung cruise ship. Tinatapos lang natin yung power lines na itong filigree. So ang gamit ko pa rin dyan, 9 round shader. Yung voltage is 8 volts pa rin. So gaya ng sinabi ko, hindi ako nagpalit ng voltage sa buong tattoo session na to. Lahat to puro 8 volts lang. Okay, yan yung sinasabi ko na portion na hindi na natin na videohan. Pero yung pagkaka-shade niyan sa loob ng compass is ginamitan ko na straight black. Then dun sa may parang flat surface dun sa bottom ng compass, 3 drops ng black yan pa fade. Ginamitan ko na ng 1 drop, so makikita nyo yung fading effect nya. And then yung filigree, ginamitan ko yan ng 1 drop ng black. So ito, makikita nyo yung portion na yung sinishadingan ko ngayon. Makikita nyo yung motion ng kamay ko. Back and forth lang yung motion para ma-achieve ko yung soft na gray wash, soft shading. Ang gamit ko dyan is 9 round shader. So medyo inaayos lang natin yung camera.
medyo naka-zoom siya ng konti para makita niyo. Okay, so ang gamit ko rito is 9 round shader. Nilalagyan lang natin ng mga konting details yung mga alon-alon ng dagat. Ang gamit ko rito na gray wash is 3 drops of black. So 8 volts pa rin yan using 9 round shader. So parang binabrush ko lang yung skin ng client. So again, ganun pa rin yung setup ko dyan. Yung nakalabas na needle is 2.5 to 3 mm. I mean 2 mm to 2.5 mm para sa shader. Para nakikita ko ng maigi yung dadaanan ng needle. Tsaka mas may control ako sa needle. Tsaka sa ink flow. Pagka ganyan yung setup ko. So pag mga tight yung area na sinishadingan ko, kung mapapansin nyo, tinitilt ko lang yung needle, iniiba-iba ko lang siya ng angle para ma-hit ko yung mga maliliit na spot, yung mga corners ng tattoo, para makulayan ko siya nang hindi lumalampas dun sa lining. So itong sinishadingan ko na area, para to dun sa shadow nung filigree dun sa front part nung design. So fast forward lang tayo ng konti. Ito solid black yung gamit ko dyan para dun sa mga darker areas ng shadow. So mapapansin nyo yung tattoo halos hindi siya namumula. Kasi nga dahil yan dun sa setup ko ng needle, na meron akong much more control dun sa needle depth. Plus yung paggamit ko ng straight black as gray wash. So naiiwasan kong magbabad ng masyado dun sa balat. So hindi siya na-overwork. So it takes years of practice din talaga para ma-master mo yung paggamit ng black. Straight black. So ito, tinatapos na nating liningan yung mga portion na natitira dun sa upper part ng design. 7 round liner to para sa dun sa background niya na map. So 7 round liner lang ginagamit ko para magkaroon pa rin siya ng difference between dun sa
sa main design na gusto ko mag-stand out. So na-liningan ko na rito yung ship, yung outside ng cruise ship using 9 round shader. So nakikita mo yung difference nung kapal ng lining niya. So manipis lang yung lining na ginagamit ko rito para hindi niya masapawan masyado yung cruise ship. And then yung cruise ship mas mag-stand out pa rin kasama nung filigree dito sa taas. So halos patapos na rin tayo dito sa tattoo. Again, ulitin ko, wala akong ginamit na white highlights dito. This is just a traditional black and gray tattoo. Actually, even if I use white on this tattoo, very minimal lang. Napapansin ko kasi sa ibang artist pagka naglagay sila ng white or highlights sa mga black and gray tattoo, lahat nung bakanting balat, lahat ng balat na walang shade, nilalagyan nila ng white. So ang nangyayari, nagiging useless yung paglalagay mo ng white. Dahil ang purpose naman ng white is to highlight. Kung lahat kukulayan mo ng white, lahat ng bakanting balat, hindi na highlight yon. So ang purpose nun is para hiwalay mo yung lighter tones dun sa mga mid tones. So kung halimbawa gagamitan ko to ng white, sobrang minimal lang. Baka ang lagyan ko lang ng white dito is yung loob ng compass. Baka yun lang ang lagyan ko ng white. And then yung mga corners ng cruise ship. And then yung mga some part ng filigree. So yun lang siguro ang lalagyan ko ng white nun. Pero in this case, hindi ko siya ginamitan ng white. Yung canvas natin medyo tan yung kulay. So ang ginamit ko ng highlight nun is yung skin tone niya. Magandang style to, magandang technique tong ganito sa mga darker skin tone. Yung mas marami yung skin breaks, yung mga negative space ng balat kaysa sa area na shinadingan. Kasi pag nag-heal yon, mas readable yung buong design, mas visible yung mga details sa ganong style. So nasa background tayo, kinukulayan ko yung background using I think 9 round shader to. Medyo hindi na siya kita dun sa camera kasi naka-tripod lang to. Medyo mahirap ihanap na magandang pwesto yung camera. Pero sa mga susunod na video natin siguro, ita-top view natin yung camera para kitang-kita lahat. Okay, so back and forth motion. So again, ulit ko yung back and forth motion ko, madalas kong gamitin yan sa mga area na yung mga larger area na kailangan ng lighter tone ng gray or gray wash. Kasi yung ganong style or technique ng pag-shade, mas ma-achieve mo yung smooth na transition ng gray wash sa malalaking area. Yung kasi yung mahirap shadingan ng gray wash ng softer shade ng gray, yung area na malalaki. So kailangan mo siyang gamitan ng back and forth motion, and then use a larger needle grouping
So dito fini-fill in lang natin yung mga darker shades, yung mga tight spot nung background. So dito I'm using 50% black para doon sa shadow ng map. And then yung needle na gamit ko dito is 9 round Magnum. So, maliliit na circle yung movement ng kamay ko dito para doon sa mga tight spot at doon sa spot na kailangan ng darker shade ng gray. And then using the same gray wash, 50% black, binibilisan ko lang yung hand speed ko para mapa-fade ko yung kulay. So sa gantong paraan, hindi ako masyadong nagtatagal doon sa area na kinukulayan ko. Kasi hindi ako papalit-palit ng sinasawsawan na ink cap. Ginagamit ko lang yung hand speed para makapag-create ng gray wash kahit na darker tones yung gamit kong ink. So dito kung makapansin nyo, medyo mabagal yung movement, tapos tight circle para dun sa mga darker areas. So pag mas mabilis yung hagod ng kamay mo, mas less yung ink na papasok, kaya dun siya nagkakaroon ng effect na mas light yung tones, even though na gumagamit ka ng straight black or 50% black na mixture ng ink. So inuuna ko tong background dito sa top portion ng cruise ship. So once na satisfied na ako dun sa kung gaano kadilim o gaano ka light lang yung gusto ko dun sa background, tsaka ko kukulayan yung cruise ship. So in that way, alam ko kung hanggang gaano lang ako ka light magsishade dun sa cruise ship para still humiwalay pa rin siya dun sa tone ng background, para hindi siya maging pare-parehas ng shade. Kasi pagka nagkapare-parehas lang ng shade yan ng gray wash, mawawala ng depth yung buong design. So hindi mo malalaman kung alin yung background, yung foreground. So kaya ang ginagawa ko rito, inuuna kong kulayan yung background, and then dun na ako sa mismong main image mag-a-adjust ng tones ng gray wash.
Kung mapapansin nyo yung mga nasa bottom part ng design, yung sa may compass, halos wala na siyang redness kasi nga hindi ako masyadong nagtagal dyan na shadingan yan, so hindi nabubugbog yung balat. So nakikita mo na talaga yung totoong value ng gray wash doon sa mga naunang area mo na tinatuan. Unlike pagka namumula yan, sobrang namumula, di mo ma-distinguish yung totoong value ng gray wash na nilagay mo doon. Kung light nga ba siya or napa-dark na yung pagkaka-gray wash mo. So, yun yung magiging problema pagka na-overwork na yung balat eh. Yung sobrang pula na niya. Kakahabol mo doon sa lighter gray tones or gray shade, lighter shade ng gray. Kakahabol mo, namumula na yung balat kasi na-overwork mo na. Pero in this case, walang skin dyan na na-overwork. So nagsisimula ako naglalagay ako ng shadow dito sa bottom part nung cruise ship. Yung client kasi natin, seaman, sa cruise ship siya nagtatrabaho. So ito yung design na kinostom ko para sa kanya. So darker shade yan para mapaghiwalay natin yung alon doon sa katawan ng cruise ship. So nilalagyan natin siya ng konting shadow. Still using 50% black mixture dito. And then pinapa-fade ko lang using yung hand speed. Okay, so dun sa mga tighter areas na kailangan shadingan, ginagamit ko pa rin yung same needle configuration, 9 round magnum, and then binabago-bago ko lang yung pwesto ng needle para maipasok ko yung ink dun sa mga maliliit na area. Okay, so medyo fast forward na natin ng konti. Patapos na tayo dito sa tattoo. So, yung pagkaka-shade dun sa body nung cruise ship, ginamitan ko na rin yun ng 1 drop of black dun sa bottom part, yung sa body nung cruise ship. And then dun sa details nung mga bintana nung cruise ship, ginamitan ko yun ng solid black. Tapos pinapa-fade ko na lang siya. Okay, tapos nilalagyan ko na ng shadow yung sa may bandang filigree using straight black. And then natapos na natin yung mga outlines dun sa filigree.
So ito straight black din tong gamit ko rito. Sinishading ako yung loob ng filigree. Tapos pinapa-fade ko lang. And then etong part na to, labas ng filigree. Ang gamit ko dyan is 1 drop ng black. Tapos ito background, shadow ng filigree. That's solid black yan. So halos tapos na tayo dito. Medyo hindi na to kita sa camera, hindi ko na napansin. Okay, dito tayo sa huling part ng tattoo. Etong part na to ng design, it requires soft transition ng gray wash. So as you can see, I'm using 13 round magnum, and then yung motion ng hand ko is back and forth lang. Parang up and down motion lang siya dyan. Makikita nyo napaka-soft nung transition ng gray wash, pero hindi namumula yung balat. Okay, so back and forth lang yung movement ng needle. And then kontrolado ko lang yung ink na nalabas dun sa tip gawa nung setup ko ng round magnum is nakalabas yung 2.5mm na needle. So medyo mabilis yung hand motion, back and forth, para maganda yung saturation ng gray wash. So kahit sa malayo, kitang-kita nyo yung pasok ng gray wash dyan. Hindi siya namumula. Nakikita mo kaagad yung value ng gray wash na ipinasok mo dun sa balat. Okay, so I think tapos na tong tattoo na to. Lilinisin lang natin. So pag naglilinis ako ng tattoo, ginagamit ko lang yung mixture ng soap, ng antibacterial soap tsaka ng water. Panglinis ng tattoo. Once na hugasan ko siya nung mixture ng soap and water, tsaka ko siya babanlawan nung distilled water lang. Maraming salamat sa panonood nyo, guys. Sana medyo may napulot kayo dito na aral o tekniko kung ano mang pwede nyong matutunan dito sa video na to. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe para makagawa pa tayo ng mga iba pang video. Pero as of now, meron akong ginagawang video about neo-traditional, so that's a colored tattoo. So ayan na yung design. Makikita nyo, less lang yung napaka-less nung redness. So walang na-overwork na balat. And then makikita nyo yung filigree. Talagang nakahiwalay siya dun sa compass tsaka dun sa cruise ship. So yan yung sinasabi ko na hindi ako gumamit ng white highlights. Ginamit ko ng highlights is yung skin tone ng client. So sana nagustuhan nyo to. At ito na yung finish na tattoo natin. Don't forget to subscribe, guys. Maraming salamat.